long pants, back garter, gawa ng pattern, tatabasin at saka tatahiin. Ito ang part 3 ng ating ginagawang video. Tapos na natin tinatabas ang tela, sa ngayon ay gagawin na natin ang mga materials na kailangan hanggang saan naabot ang ating video ngayon para mabuo itong long pant, back garter. Hello everybody! Welcome to my YouTube channel. Kung gusto nyong matuto about basic sewing for household purposes, pwede rin mapagkitaan, i-subscribe nyo ang aking channel, hit the notification bell para updated ka sa susunod ko pang mga video. Don't forget to like, share, and comment. Ako po si Tutorial para sa basic sewing tutorial. Ipagpatuloy na natin ang part 3 ng ating long pant, back garter. Dahil tapos na natin tinatabas ang tela, ang susunod natin gawin ay ang bulsa. Kung malaki lang sana ang sobra ng ating tinatabas na tela, dapat sana ito rin ang ating gagawing bulsa. Katulad nito. Kung ano ang kanyang tela, ito rin ang bulsa. Dahil tamang-tama lang ito, mapilitan tayong hahanap ng ibang tela para gawing bulsa. Kadalasan sa mga mananahi ay mayroon ng inihanda na gagawing bulsa at kadalasan kulay ay puti. Ngayon, ito ang aking gagawing bulsa. Ito ang front part. Ito dapat sa ilalim. Ito ay ang sa labas. Ito ang kaniyang bulsa. Dahil may dalawa itong bulsa, dalawa rin itong ginagawa ko. Ito. Dalawa. Ito ang mga sobra ng tela. Kung malaki pa ito, dapat sana ito rin ang gawin nating bulsa. Tapat nyo dito. Twelve inches ang sukat nito. Hanggang dito lang, huwag masyadong malapit sa zipper para hindi masali sa pagtay sa zipper. Tingnan nyo ang ilalim sa ginagawang bulsa, baka hindi aabot ang iba. Ayun, gapitin na natin. Tingnan ito, 2 inches pababa, dito tayo magsimula pag-curve sa bulsa. Lagyan natin ng tanda sa gitna. Ito rin. Ito ng ating dalawang bulsa. Ang sunod natin gawin ay ang madrina. Dalawang tela pa rin. Dalawa, doble ito. Ang sukat niya ay i-rectangle lang natin. 5 inches by 7 inches. 5 inches by 7 inches. Ikakat natin. Ito, rectangle na. Tapos, markahan natin. Dapat sana sa ilalim. At ito ay sa labas. I-curve natin itong isang kanto. Yun. Tapos, magtutupi tayo ng 1/4 dito. Ganon rin. Makasalungat ito. Ganon rin sa kabila. 1/4 dito.
1/4 lang. Kasi mahirap ito itutupi sa curved na parte kung malaki ang kanyang tupi. Sisikapin yung 1/4 lang ang kanyang tupi o hindi abot sa 1/4. May tupi na tayo na 1/4. Ito, nakita nyo? Dapat sana kung may edging kayo, pwede edging machine na lang ang gagamitin ito. Ako may edging machine naman ako, pero hindi ko na ginagamit kasi gusto kong sasabayan kayo na walang edging machine. Ngayon, iatas natin ito dito. Yan. At sa kabila naman, magkasalungat ito. Dito rin ang isa. Magkasalungat ito. I-attach natin ito. Siguraduhin nyo nga hindi makikita dito ang puti. Bahala na kung ang itim ay sumusobra siya dahil gugupitin rin natin ito. I-attach na natin. Itatahin natin dito. At saka dito. Tapos, ikakat natin itong sumubra na itim. Ito natin gagawing bulsa. Dalawa ito. Tapos na kailangan tayo ng dalawang maliit na tela na may sukat na 2 1/2 by 8 inches. Kukuha tayo sa mga sobra. 2 1/2. Dalawang ating kailangan. 2 1/2 by 8 inches. So, 3/8 lang to. Okay na to. Para gawin natin itong piping. Tapos, itatahi natin dito. Dito tayo magtahi. Sundan natin itong linya na to. Pero sa ilalim na to ilagay itong tela na to. Itapat natin dito. At tingnan nyo. Itahi nyo dito. Hanggang dito lang sa corner kaniyang tahi. Hanggang dito lang. Backstitch para mas matibay. Hanggang dito sa dulo. Ang unahin natin ay itong left part. Katahin na natin. Tingnan nyo. Mahagip ito sa ilalim. 1/2 o mahigit kaunti sa 1/2 ang makita dito. Sisilipin nyo ang itong linya to, isusundan nyo hanggang dito. Ito na ang tinatay natin. Ito sa ilalim. Mas maliit dito. Ngayon, ikakabit na natin ang bulsa sa left. Ito ang bulsa sa left ito. Ganito ang pagkatapos nito. Ito ang bulsa. At ito naman ang bulsa sa left. Iganon nyo. Itapat nyo dito. Sa kanyang corner. At saka dito sa gilid. Ito ang tingnan nyo. Kailangan makatapat ito. Ang kanyang bulsa. Ito. At itatahin nyo ito. Sundan nyo ang tahi. Makikita natin ang tahi dito sa ang ginagawa natin kanina. Sundan natin ito.
hanggang sa dulo ng kanyang tahi rin. Ito ang silalim. Tapos ito na. Bugipitin natin ito. 1/4 allowance lang o mahigit konti ng 1/4, okay na yon. Tapos ito itatay natin ito dito. Dito tayo magtatay ng 1/16. Napanood niyo ito? Reverse naman para matip. Ito na. Tapos ganon. Ito ang bibig sa kanyang bulsa. Tatahin nyo dito ng 1/4 pababa hanggang dito lang rin. Reverse pa rin sa dulo hanggang dito rin ang tahi, katapat sa dulo ng bulsa. Iatas natin ito dito para hindi tayo mahirapan. Tutupian muna natin ng 1/4 pag ganon. Pwede namang irediretso, pero kung baguhan pa kayo, mahirapan kayo, itutupi na natin ng 1/4. Ito, kasadahan niyo, di baling magkabaluktot dahil kay lalim rito, hindi nito makakita sa baba. Ito na. Iatas naman natin ito dito. Ito lang. Hindi natin nabutin sa dulo kasi hindi na ito makikita sa labas. Ito na. Ngayon, gagawin natin ang bulsa. Ito na sana. Yan. Bulsa na. Pero gagawin natin, baliktarin muna natin. Itahi para hindi na tayo magkailangan ng edging machine. Imbis ganito, i-ganon natin. Tahian mo ito ng 1/4. 1/4 allowance lang. Dahan lang kasi curve ito. Tapos baliktarin natin ulit. Sanditin nyo ang dulo. Kung meron kang barbecue stick, pwede yun, mas maganda. Itatahin naman natin ito. 1/4 ang ating gagawin. Okay, 1/8. Okay din 1/4. Basta pareho lang sa isang bulsa naman. Di bali kung baguhan pa kayo, pangiting na yung ganyan tinatahi. Natural lang yan. Ito na. Itahin natin ito dito. Bali hindi na i-reverse dahil itatake pa ito mamaya pagkatapos na. Natapos na natin ang pagpurma sa bulsa sa left part, itatapat natin ito sa right part na wala pang bulsa para magkapareho ang kaniyang laki. Dito, hanapin yung gitna. Linagyan ng tanda kanina. Ito, kaniyang gitna. Tapos na itong ating left part.
Itatapat natin ito sa right part na wala pang bulsa. Ito na ang right pocket. Hanggang dito lang ang tahi. Tingnan nyo. Itong tingnan nyo sa corner. At itatapat nyo sa gilid. Susundan natin itong tahi. Ito. Tingnan nyo sa ilalim. Ito na. 1/4 pa rin ang arawan. Dito kasi mo lang magtahi ng 1/16 hanggang dulo. Ingatan nyo na walang ibang mahagip na iba na hindi na dapat masali sa pagtahi. Tingnan nyo palagi sa ilalim. Tapos ito naman, tahian nyo itong 1/4. Tapos ito na rin, itutupin natin. Ito na. Ikat natin. Ito na sana. Pero balik pa rin ba natin? Balik rin na naman natin. Itatahin naman ang 1/4. Ito naman. Itahin natin dito. Rin, hanapin pa rin ang tanda natin. Itapat na naman natin sa left part. Ito ng right part. Kanyang pocket. Itapat na naman natin sa left part. Ito ang left part, ito ang right part, itatapat na naman natin. May sobra na konti dito sa right part, bawasan natin para makapareho. Konti ra, 1/8 lang. Ito ang left pocket, ito ang right pocket, at dito ang zipper. Sa pagkakabit ng zipper, nangailangan tayo ng alita at salapa. Sa English, ito ay tinatawag na left ply at right ply. Ang gawin natin ay magawa tayo ng pattern para sa kanyang alita at salapa. Ito, tuturuan ko kayo. Ito ang ating pattern. Kung makagawa kayo nito, itatago niyo. Ito na inyong pattern palagi.
2 inches, 2 inches, yan, 2 inches, at 8 inches ang kanyang haba. 8 inches. Yan na. Napakasimple lang nito. 8 inches. Tapos, i-curve lang niyo dito. Sundan niyo ang pag-curve nito. Ito na. At mula dito, hanggang dito, magsukat kayo ng 1 inch. Lagyan niyo ng tanda. Mamaya ko explain sa inyo para ano yan. Ito na ang ating pattern. Isa lang ang pattern sa right ply and left ply. Ito na ang ating gagawin. Kailangan tayo ng 4 na maliit na tela na kasya dito. Kukuha pa rin tayo sa sobra. Isa, dalawa, ibalin sobra kasi gugupit pa natin yan. 3, ito ang pang-4 na 4 na tela na sobra nito. Ayun, ipapattern natin ito. Ito ang isa. At ito naman ang isa, ang pangalawa. Tingnan nyo. Kailangan sobrang itim. Hindi pwedeng eksakto lang kasi may allowance pa tayo. Try natin ito dito sa kanyang linya. Susundan natin ang dalawa. Ito na ang dalawa, left ply and right ply. Tapos natin tinatay dito, tapos ginugupit natin dito. 1/4 allowance. Ito rin ang sa kabila. Babalik rin natin. Itatahin natin ito ng 1/8. Ganon rin ang isa. Babalik rin at itatahin ng 1/8 dito. Ito na, para hindi bubuka, iatas natin ito. Para hindi huwag ganon, iatas natin ito sa gitna. 1 inch mula dito hanggang dito. Tansyahin nyo na lang. Ito ng dalawa. Ngayon itatapat natin ito sa ating ginawang pattern. Ito ng dalawang ating ginagawa, ang right ply at ang left ply. Itinatapat natin ito sa ating pattern, kasing laki ito, kasi ito ang ating pattern. Ito rin ang isa. Isa sa kanila ito ay sa right at isa naman ay para sa left. Ang sa right ay i-close natin na ito. Kahit sana ito. Ito lang, gawin natin right ply. I-close natin ito dito. Ang gagawin natin ay itatay natin ito dito, tapos i-zigzag natin ng mano-mano para magsasarado. At ang sa left naman ay ang ating gawin ay ipapattern natin. Ito kanyang pattern. Ito ang para sa left ply. Ito, yun itong tanda na to ay kita niya.
Yan. Tapos, babawasan natin ito. Kasi dalawa ito. Ay, babawasan natin ito ng 1/2. Ang sa itong sa reply ay babawasan natin ito ng 1/2. Ang isa lang. Ito. Ito ang left ply. Ulit na ito, lagyan natin ng tanda. Ito na. At ang right ply naman ay close natin, ay zigzag natin. Zigzag na natin. Tapos na natin nagawa ang left ply at ang right ply. At ang sunod natin gawin, ikakabit na natin ang zipper. Yun ang gagawin natin sa sunod nating video. Tatapusin natin yan sa part 4 nating video. Hanggang dito muna tayo. Abangan nyo ang last part ng ating video. Bubuuhin na natin ang long pan back garter. Sana'y magpatuloy kayo. Ako po yung tutorial para sa basic sewing tutorial. Good luck, good health, God bless.